Hello mga ka-Francis! This is your channel, ST Mix Vlog! Ito na naman ako, nasa inyong harapan. No, muli na namang magbibigay ng aking sariling opinyon sa aking sarili kong kuro-kuro at sarili kong naisip, no, today. Walang binabasa, hindi scripted, kumbaga, no, hindi scripted tong aking isi-share sa inyo, no. Ito'y on the spot, tulad ng dati, no. Hindi ko kasama si Jan kasi nasa school siya today. Actually, ilang days na. 3 days ng school na no? So, hindi si Jan at ang school ang aking topic today. My topic today is about the big one. Yung earthquake na nangyari sa Jensan sa parte ng Mindanao. Hindi ko napapahabain pa guys. Itong naisip ko lang ay tingin ko ang nangyari ay wake up call. Guys, tandaan nyo, ang lahat ng nakikita natin dito sa mundo, lahat ng yon, hiram lang natin. No? Wala tayong permanent property na masasabi. Oo, nakabili ka ng bahay. Oo, may negosyo ka. Oo, lawak ng lupain mo, ekta-ektarya. Maraming pananim. No? Oo, nasa iyo yung kalahati ng karagatan. Nabili mo kasi yan. So, maraming fish. Baka may mga pearl pa doon. Ano? O kaya, ito, ang lalaki ng mga buildings. No? Like sa Makati, no? Ang lalaki ng buildings. Oo, lahat yan, nabili mo yan. Property mo, lahat yan. Lahat yung property mo kung gusto niyang bawiin. Isang click lang ng Diyos. Wala yun. Yung pananim mo, masisira yan. Yung building mo, like yung building ng Jollibee doon, ng McDo, gumuho. Di ba? Nakita niyo yun? Bumagsak. At kung ano pa mang building na nando doon, bumagsak din. Bahay mo, matibay, bumagsak din. Kalsada, yung kalye, yung kalsada na dinadaanan, tulay, lahat yun, nabiyak, lahat yun bumagsak. Lahat kayang ibagsak ng Diyos. Even your life. Kaya niyang kunin. To make it short, wala tayong permanenteng pag-aari dito sa mundo. Lahat ng to, mawawala. Lahat ng to, may iwan natin. Lalo pa kung biktima ka ng lindol na ngayon ay marami namatay dahil sa lindol. So, wala tayong pag-aari. Wala tayong sariling pag-aari. Ano to? Ano ibig sabihin nito? Huwag kang sakim. Huwag kang maramot. Huwag kang madamot. Kasi hindi naman lahat ng ito, hindi naman lahat ng hawak mo ngayon ay iyong matatawag na pag-aari. Kasi pag binawi ng Diyos, wala na. Diba? Kahit buhay mo, pag gusto niyang kunin, wala. Ano ba ay tinuturo sa atin itong earthquake na naganap? Ito yung inaantay natin the big one no? Sana, itong the big one na to, sana wag naman lumaganap. Wag naman sana mangyari na lahat tayo maapektuhan ng the big one. Sana ipagdasal natin na wag naman maging madala ang sitwasyon. Lalo yung the big one na hinihintay. Kasi wag natin hintayin the big one. Baka mamaya kakahintay natin dumating kahit hindi naman dapat dumating yun. Kasi kakahintay mo Kaya tuloy dumarating di ba? Although okay naman kasi prepared tayo. Pero alam nyo, no guys, kahit prepared ka, kahit saan ka pa mapunta, nakahandang-handa ka, kung talaga kukunin sa'yo ng Diyos yun, kahit na iyong buhay, magaganap mangyayari. Anong ibig ko pang sabihin dito? Ang ibig ko sabihin dito, siguro dapat tayong nakakatawa man. Siguro nakakatawa sa iba. Corny, baduy para sa iba. Siguro kailangan natin kumapit sa Diyos. Di ba? Kailangan natin kumapit sa Diyos. Kailangan natin maniwala, magdasal, maniwala na kaya niyang bawiin ang lahat, kahit ano pa yan. Di ba? Kasi
sa mga ganitong pagkakataon, disaster man yan o ano man yan, wala naman tayong ibang pwedeng kapitan eh. Wala tayong pwedeng hingan ng tulong. Wala tayong ibang pwedeng gawin kundi magdasal at maniwala sa Kanya na kaya niyang baguhin kahit na ang dabiguan. Na kaya niyang baguhin kahit na ang tsunami. Na kaya niyang baguhin ang lahat ng klaseng disaster na magaganap sa mundo. Kaya niyang bawian ng buhay yung mga ganid, yung mga sakim, yung mga nasa gobyerno na yan. O na kung saan pa man yan, no? Hindi man nasa gobyerno, kahit isa ka mang businessman. Tulad ng Jollibee, ng McDo, halimbawa, gumuho yun. Siguro wake up call yun sa may-ari. Siguro sa nasabi ng Diyos, nagiging sakim ka masyado. Nagiging mapanglamang ka na sa mga manggagawa mo. Ba yung mga ganung bagay? Halimbawa, yung building ng isang malaking building, sa mataas na building, masyado ka ng nakakalimot sa akin. Hindi ka na nabibigay ng ikapo. Diba? Yung tipong ganon. Kaya ito, kung nasa gobyerno ka, kung bahay ng gobyerno, ng senador yung gumuho, siguro sabi ng Diyos, itong senador na to, masyado tong kurap, masyado tong makasarili, ganid, masakim, di ba yung mga ganon? Ikaw, paguguhuin ko yung bahay mo, di ba? Yung mga tipong ganon. Ikaw, tayo mahihirap. Halimbawa, ako yung bahay ko, gumuho, no? Wag naman sana, no? Siguro dahil may pagkukulang ako, siguro dahil marami akong kasalanan. Di ba? So, ano man yung mga magaganap sa buhay natin, huwag natin sisihin ng Diyos. Kasi ang lahat ng ito ay may dahilan. Di ba? Kaya ang gawin natin, tayong mga tao, maniwala tayo at magdasal na lahat ng hawak natin, kahit ano pa yung hawak nating kayamanan, ari-arian, property, whatever, lahat ng yan, kayang bawiin ng Diyos. Even your life. Diba? Okay. Pray. Guys, magdasal tayo at maniwala na lahat kayang baguhin ng Diyos. Kahit anong klaseng disaster. Thank you. This is your channel, ST Mix Vlog.